Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. At oras sa pulso, aduna kita ay 33 minutos. Ala 3 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat, maghigala, balitaan tamo. Breaking news, tang inita, palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Si Dag-o muro magtuas layo. Akong galantaon ba? Unya, di ko kalutay og lantaw kay sulaw kay akong pananaw o gagitanaw na ko tang inita. So, munang bad news, no? Para sa ato mga sukintig paminaw, ay mo og patakag naog-naog na kay magsuroy mo asa mo paingon. Init ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, mura na nga ko ang pagpahinomdom di kaninyo, di ta magakumpiyansa. Og magadlaw Sabado na, pizza 5. Grabe kapaspas ang dagan sa panahon. Way hunong ang tuyok sa panahon part, no? Nunot po ni sa atong edad. Nunot po ni sa atong edad kay kada adlaw na may mag-celebrate og birthday. So niirog ang iyang edad, di ba? Alright. Dili ingon kada adlaw. Sa matag adlaw naa gyud tawo nga nag-celebrate. Dili kay ang usa ka tawo nag-celebrate kada adlaw. Okay. Sa tanan nga nagapaulbo-ulbo karagwa po na maing hapon kaninyo, ilabi na sa ato mga sukit na to mga tigpaminaw nga nakaandam na sa pagtunol sa usa ka pangutana dinhi sa ato sa Nuda Biritas ug pabuton ako ang inyohang pangutana kay ato po na nga basahon ha o dinhi aron nga makashare kita sa ato mga sukit nato nga mga tigpaminaw unsay mga maayong pagtulun-an diha kanila pinagi sa pagpaminaw sa usa ka oras nga pagpadagan o pagpadagat sa ato nga programa dinhi sa Radyo Ultra. Okay. Nala sige. Ang atong contact number sa cellphone, no? 0917-704-3210. Ako balikon ha. Ang atong contact number sa Pulse sa Nuda Veritas 0917-704-3210. Okay, atong hawatan ang inyo nga mga pangutana. Karong hapuna, ang unang naka-text na ko diri sa Yus Kapunon sa may hapon, si Victoria Abiwila Undap. Kumusta man inyong panahon diya, ma'am? Nibawan ako init man amo dire na amot og unsay hitsura sa inyong dagan sa panahon karong mga adlaw o dihan dapitas bol kay mula nun may wa ko magpalando nga kining Abiwila Undap na apoy apelyido dito dapita sa Bohol. Okay, ako sublayon ha para sa gusto nga magpadangat sa pangutana 0917 704-3210. Unya dayon para sa atong mga kaigsunan, para sa dugang kasiuran, diri sa Facebook atong dawaton ang inyong mga pautana. Gusto ko lang paimudsan ang panahon kay hapit ko na malimte, pero ako gini ipandumdum di kaninyo para nga doon na mo'y panahon sa pag-review sa atoang mga episode, nagkalalang episode sa programang Nuda Veritas.
kay aron nga diha makakat-on mo, no? Mura og lecture type maguna apart, so diha matudloan ta mo. At the same time, doon na mo opportunity nga masabdan gyud ninyo og maayo ug unsay akong gisulti. Sa atong mga kaigsunan sa Lagyo, ilabi na sa mga probinsya, sa mga daplin-daplin nga nahalayo sa mga inunta, mga balita, mga information, atong paimudsan ang panahon nga maminaw ta dinhi sa Nuda Veritas. Ha? Sige. Unang pautana gikan ni maayong hapon ni Victoria Undap, Abiwila Ondap, no? Ang una nakapadangat og pangutana dinhi karong hapon na mao si John Makas. John, maayong hapon. Naay akong pangutana, John, nga makaparinti-parinti sa imong pangutana na tumiaging adlaw. O walk-in kini og ako lang ni siya nga if doon na tapay patay igo-igo nga panahon ako ning basahon, ha? Ang pangutana karon ni John Makas mao ni siya, Sir Frank, maayong hapon. Pananglitan, wala na kay mama o papa dayon nag-inusap kajot sa inusap nag-inusara dayon nag-inusara pa ka nga anak, okay ra ba nga akong beneficiary akong suod nga higala sa is man or PhilHealth, dili ni siya sa insurance pwede, kanang mga commercial nga insurance pwede, oo, pero dinhe ilabi na kung magiskuta sa SSS ang gisunod nga balaod gud yon ang law on succession sa civil code. So kinsa man ang mga sumusunod beneficiaries, mga compulsory heirs, ilabi na kung magiskuta sa mga benepisyo sa social security system, sila ang entitled nga mosunod. Pero walay problema, bisan og uyab nimo imo panalitan nga dili uyab basta ulitaw ka, no? Pero dili ka pwede nga ang imong uyab unya minyo ka, imo nimong beneficiaries insurance kay bawal na, no? Kining paghatag og balikon ako. Basta nga ni is kanang mga ubang kuskus balungos exclude way labot yon. Pero ang mga beneficiaries nga nalakip sa pag-enumerate diha mismo sa civil code sa law on succession, sila ra gyud ang dunay labaw nga katungod nga makasunod. Sa insurance, panlitan magpa-insure ka, no? Ang imong beneficiary, ikaw si Silby mo ay nagpa-insure, no? Unya pangtanon ka o kinsay imong beneficiary, pwede bisag kinsay imong uyab o sa padiha, no? Pwede ka diha sa private insurance. Panalitan unsa nga insurance? Mendes Insurance Company Incorporated. Nana lugar, no? Example na. Kay basig maingon mo ba? Na si insurance agency, oh. Badiha. Oh. So, pwede ka. Pero kung minyo ka, unya na kay uyab, unya dayon imong gi-appeal nga beneficiary sa imong lukat nga insurance, bawal gyapon na kay nganuman against the law, against public morals, against public policy and public order. Mao nang balaod. Pero nagiuban nga manglugos. Ambot na ko ipasabot nga gusto nilang usahan. Unya dito na din ang lalis part kung mamatay na ang tagtungod. Maglalis sila nga siya kuno ang lehitimong asawa. Maingon dayon tong iyang kabit. Tinod, ikaw lehitimong asawa, pero ginsa man imong bana. Ngano man gibiyaan kasi imong bana tungod kay wa kay ayo nga pag-asawa. Mao nang gibiyaan kasi imong asawa o sa imong bana. Busa ang imong bana nakakita nako, gwapa kay ko, lupig ka nako, so diri siya nako. Muna nga, ako yun ang masunod sa benepisyo sa SSS. Kay membro man siya sa Social Security System. Ingon na dayon.
bawal gyapon kana. Oo, bisan pa og separated in fact ang asawa sa bana, unya dayon nagliquidate na sila sa mga benefits dito dapita sa SSS, bawal. Kinahanglan gyud nga masunod ang balaod ug kasuguan sa law on succession. Ang pinakabag-o nga kaso nga gihukman sa Supreme Court, usa ka kaso nga seafarer kini nga overseas OFW kini namatay 5 years ago, niabot ang kaso ditong dapita sa korte. Ang claim 4.5 million ka pesos benepisyo isip usa ka OFW. Nagreklamo ang lehitimo nga asawa nganong siya man nga giminyuan tuod siya pero baygamos ang iyang marriage. So nibot sa Supreme Court kay giklaim man sa baygamos sa usa ka kani nga asawa nga ikaduha silbi nga iyang kakwaon ang mga benepisyo kay siya lagi kunoy sumusunod. Nagingon ng Supreme Court ang inheritance masunod sa legal wife og sa mga anak. Kay mao kana ang gi-enumerate sa Civil Code of the Philippines kinsa ang mga beneficiary. Suloy kay to nga kining naminyuan gipatuo nga love talagi ka. Gibian ko nako ako asawa kay ikaw gid akong love. Unya sa di madugay himuon ti kang beneficiary sa kay OFW gud ko. So naingon sa tong iyang gipakaslan nga ikaduha, yes love, I love you love. So na mo nang nitabo ning Supreme Court dili baybo eto lain dito sa legal wife. Bago pa na nga decision. Kada nga decision gi promulgate April karon lang niadto miaging adlaw lang nga gipalugwa sa Supreme Court. Kanang mga other nga maisip lain nga parte ba hintungdan silbi. Salaktod iyang kabit-kabit. Oo. So, di mala si kabit. Kaya wag itay siya mapupho. Nya napag yung mga anak na more nga mag-obligar. So, klaro kayo ang decision sa Supreme Court nga sa inheritance, no, sa inheritance, issue sa inheritance, ang law of succession maoy masunod. And therefore, ang legal wife, bisan nagnabuwag sila for about almost 10 years, siya ang adunay katungod. Okay. Now, kung panalitan na kay sobra-sobra nga property, mga alternative ni kay panalitan si John makas doon na siya tagaan, no? Pwede man John, kung doon na kay property, pwede i-donate, dili ipasunod, pwede i-donate. Palitan karon na kay igo-igo nga property dihan dapitas Libuna. So ingon katagaan ako ning ako ang kulokadidang og 500 square meters. Way makapugong nimo kay ikaw may tagaya. Balantayonon lang yapon Ilabi na kon daghan ka og anak, no? Daghan ka anak. Unya mag-donate ka pa. Nganong balantayonon? Tungod kay kung maghinubra ang donation nga imong gihatag, naapektuhan ang mga compulsory heirs, pahakan tong imong donation, kuhaon by means of collation. Ang balaod nag-describe collation. Nga sa ato pa, upon evaluation, no, after the dissolution or during the dissolution of the property, tanaon, kinsa ba imong gipatagaan ba? Kaya tanaon na to, ba maapektuhe ang mga legitimate children? Kung maapektuhan, ibutan talang panalitan sa iyang mga legitimate children, doon na siya total nga ihatag, pero kuwang og mga 5 square meters. Adto na kuha dito sa donation. Sa to pa ang iyang 500 square meters nga gidonate sa lain nga tao, kuhaan to og 5 square meters kan epektuhan man ang legitimate sa iyahang mga compulsory heirs or sa iyahang mga anak. Wa may makapugong for as long as you have. You cannot give which you do not have.
But for as long as you have, so you give it. Ingon lang yun na ang filosofiya sa atong balaod. Okay? Sige, John. I hope nga nakuha ni mo, John. Let me know. Nga, Sir Frank, kaning galibog man ko. Uy, ay nanagyan na, John. Basta daghan ta ka ng sapian na ta. Oo, sapian na ta, John. Abi ni mo, ako ganin naman tigdang, sapian ka na. Di ka na balibalihon. Or ang sapian, plite ko, John, sapian ko ka. Nya si Oliver, sila ni Rodney, o sila ni Suroy ni Libs Motovlog, o kinsa pa yung mga amigo, magpaila nga, John, kaila ka pa na ako? Ingon din, John, ako man yung kauban sa vlog sa una. Inon na kung ako kaila. Kinsa gani ta ka? Kato, ikaw ba? Kinsa gani ka? Si Kunbi ko, Rodney. Sorry, John, kaayo kayo. Di man ko kadumdum. Uy, nausab na si John. Basta sapian, dili na gini siya kaila o mga pobre. Kay tanaw niya ni Rodney, pobre kay si Rodney, wa masinso. Tanaw niya ni September Virgo, tanaw niya nga, karabanit gyapon. Og ako ning kining i-recognize nga amigo nako, katong pobre pa ko, oy, mamaylo pala niya ning sapi, unya di bayran. Ingon na nga ang mga panaghap ko lang ni nga dalang tinuod. Panaghap nga dalang tinuod. Okay, sige. Manadyo na let me know kung panalita na ay gusto nimo nga i-follow up nga pangutana. Kini iya benepisyo sa SSS o sa PhilHealth. Si Ma'am Faye Mondia, nakatik siya karon bisag init. Siya may hapon, Sir Frank, dagum din karon maong gikarag kog padali o kadali siya nga gikarag kog padali human sa himuon human na hinuon ang iyang mga bulaton. Dagum diha, grabe ma'am diri, init kayo. Init. Okay, sige, si Ma'am Faye Mondia. Ay, good afternoon po ni Ma'am Elizabeth Baselgo. Digit niya malimtan, no? Ay, diyo na ana siya iyang ihandos dire. Oo, kami kay mga baga man mignaong, dawat sad me. Okay, mahiubos niya og balibaran. Di ba, Ma'am Elizabeth? Mahiubos niya. Suroy-suroy ni Libs Motovlog. Sige, ato ning basahon ang iyang pangutana. Nuda Veritas, mangayo unta ko ag saktong kahulugan. Waiting for live video signal. Di balik ra. Mangayo unta ko og ag saktong kahulugan sa graph and corruption. Kay corruption ra taon akong nasabtan, Sir Frank. Kanang balaod sa Republic Act 3019 nga gi-aprobahan December of 1960, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Linangkob nga pulong, hiniusa ka nga pulong nga ga-describe sa pagpangawkaw sa sapi sa gobyerno or korupsyon. Pero diha, comprehensive ang definition diha. Comprehensive nga taas-taas, no? Matag pulong na ay mga kahulugan. Kaya nga itong nasa na nga kining kung mangawat ka og kwartas gobyerno, korupsyon, which is correct. Pero diha sa definition sa graft and corruption, kung mangawat ka og sapi sa gobyerno, that means nga you take advantage of your position. Kaya naay kwarta siguro daghan nga bundak-bundak sa imong atubangan, so imong gikawat. And that is corruption. That is another meaning of corruption. So kining corruption, as far as graft and corruption is concerned, sa Republic Act 3019, expanded ni siya. Lain nga expanded nga kahulugan sa corruption. Kanang mamintaha ka, no, sa imong posisyon. Nga ikaw gusto ka kay taas-taas imong posisyon, imong
pahimudsan imuhang dako-dako nga posisyon nga lupig lugar ang imong mga kauban. So imong gipahimudsan na kay influence makahimo kag mga desisyon, makapahimulos ka, and that is one form of corruption. Mao na siya expanded, no? Expanded ka na siya. Sa bidding panalitan. Sa bidding, kung malupigan ang gobyerno, no, malupigan ang gobyerno, disadvantageous to the government man ang pag nadiskubrihan sa kuwa nga ang inyong pagpalit sa usa ka butang, nabintaan ang gobyerno. Nalupigan ang gobyerno. Kanang description nga gihatag sa Commission on Audit nga nabintaan ang gobyerno, corruption yapon kana siya. So diha ma-realize nimo nga sa Republic Act 1319 ang corruption expanded. Graft and corruption interrelated lang na sila, manag-agaw ra na sila. So corruption per se, ang nasa tungununa nangaw ka og sapi. There are the forms of corruption. Katong akong gi-describe, di palang dugay. Katong akong gi-describe. Daghan man nga mga inunta, mga kahulugan sa corruption. Kung atong basahon ang Republic Act 3019. Kanang uban diha, maka sala ka o gamay pero nasabit ang imong binuhatan in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, corruption lang gyapon na. Pero kaluoy sa Dios, talagsara anahimo nga or convicted sa corruption. Inya kung doon na may guilty sa corruption, kay sapian naman sila, kay nangawat naman sila og sapi sa gobyerno, maluhutay sila sa pagsukol sa kaso nga gihampak diha kanila. Karong bag-o ang Sandigang Bayan nag-release og usa ka unsa to niha, Isertin de Guzman, konsehal sa Quezon City during the past few years. Ang iyahang accountable nga sapi is 6.5 million ka pesos. Nahukman siya nga presuhon siya, niya 4 counts ra ba ni? Na hukman nga presuhon siya 6 years. Dabi kay 6 years to 8 years man. So unsa may komplikasyon ni ana? Di siya maka-provision part. So may tabo kung dili siya mag-motion for reconsideration o dili ma-reconsider ang desisyon sa Sandigang Bayan, kalabuso gid siya paingon. And just the same, kana nga nature, ilabi na kay wa ma-distribute ang mga item. Kay kato nga 6.5 million ka pesos, ipalito og mga raincoat, ipalito og mga boots, wala ma-distribute. So naging ingon ang kuwa nga, wala man ma-distribute, wala man moabot dito sa mga tao nga mauntay pahinungdan ni ana. So gifailan siya kaso, corruption lang yapon. Corruption lang yapon. Nga naman, nabintahaan ang gobyerno. Wala din ang mabintahay. Nga gipasaligan niyang gobyerno nga magpalit ko nini kay ako'y panghatag na to. Unya, wala niya hatag. So that is another form of corruption. Blurred kayo or expanded kayo ang definition sa corruption kung tanaw nimo ang balaod nga Republic Act 3019. Okay, nalasige. Jot, kinsa pa? Di apa. Niya si Junjun ibalik galinis Junjun. Akong ganiro na ni ubasa ni. Kaya maluksoan niya nako ba? Okay, ang sunod nga tagaan na itong pagtagaan gikan ni Suroy ni Libs Mutoblag. Kadyot lang ha.
Nuda Veritas mangayon ta ko og sakto. Amo ning gibasa nako, no? Wala magi specific nga definition ang corruption. Ya, mao gina. Naa pero there are other form of definition as described under the Republic Act 3019. Oh. Kay kung panalitan usar gyud dili expanded ang definition ni kining kinsang nautan na si kuan si Suroy ni Libs Motoblag walay makonvict kay miingon man tong uban nga nakasala sa atong balaod wala ka na tan-aw definition sa corruption limitado lang na this time ubos sa mga balaod expanded. Okay, nala sige. Suroy ni Libs Motoblag katuoy mo hadi ay no gikan ni ang sunod nga pangutana kang Septem Virgo Nuda Veritas. Uy, grabe nga aksidente diya mismo sa uptown mga alaw na pasado. Abi ni mo asa ko ni agi tuyo ko sa Tagwanaw. O di man malutsan sa sakyanan. Di malutsan. Okay, og daw na pa to gahimo pa nga tong mayor og parallel highway part. Dito manglusot unta dapat. At tuyok mistagwa na oy. Oo. Alright, Nuda Veritas, Sir Frank, mahimo ba si Septem Virgo anang utana? Mahimo ba nga masadan ang usa ka kompanya kung dili sila mosunod sa employees manual o follow up question kinsay gabuhat aning employees manual. Ang gabuhat mga empleyado pero subject for confirmation sa management. Okay na lang magsabot-sabot sila. Sabot-sabot kini wa man ni kalahian sa kanang gitawag na to collective bargaining agreement. Diha lang sa collective bargaining agreement is specific ang participation sa management. Kay agreement man na tali sa management o ingon man pod sa employees. Kining ingon nimong employees manual, guide lang na siya sa mga empleyado nga nagtrabaho diha mismo sa sulod sa usa ka kompanya. Nga aron mapasunod, aron ipasunod. Mas mayo pud na nga dunay employees manual. Nganuman, munigingon ninyo nga you are only policing yourselves in accordance of the employees manual. So kung dunay makasupak diha, accountable ka. Why? Ka sa employees manual na ay consultation tali sa mga empleyado. Na ay consultation, na ay mga continuous nga silbi pagpangutana sa inyong mga opisyalis o kinsay mga opisyalis kay sila magin ang mag-lead niini. Mas mayo pa biya po na. Aron sa pagpamatuod nga kaming mga empleyado, willing kami mag-cooperate sa kumpanya. Tinabangay. Kana independent from that of the CBA. Ang CBA, both the employers o ang mga empleyado are duty-bound to follow. Sa employees manual, the employers have no participation in obedience of that particular nga manual. Kundili para lang sa mga empleyado. So I think kanang inyong employees manual na anay period to review o say mga kinahanglanon o inyo kana nga reviewon kay basig ka kinahanglan na og amendments, basig ka kinahanglan na og kausaban silbi, so mag-uyon-uyon kamong mga empleyado na ng inyong manual. Manunduman ninyo kanang sa eskwelahan ay manual sa mga estudyante at the same time. Di ba? So sige ka nang magbasa-basa ka diha kay para sundo nimo. Ingon na baga, guidance, God guidance. Beyond that, manubag ka. Manubag ka. Mana siya ang employees manual.
Alright, nala sige, dili mo sunod sa employees manual o follow-up question. Kinsay gabuhat anang employees manual. Mga empleyado ra po, di man mahimo nga management mo magbuhat na kay mag-away man tanana. Kay basin dili magka-synchronize ang baruganan sa employers o sa employees. So ang maayong buhaton na ang employees, kana mga top guns nga mga membro sa inyong employees union, no? Kana sila may mag-spirit nga magbuhat sila og employees manual. After that, subject no, isabit na dito sa management for confirmation or approval. Aro nga maayo ang relasyon tali sa employees o sa mga employers. Nga makasalig at the same time ang atong mga employers. Okay kini sila. Okay, nag-ilang manual. Okay. Sige. Gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Noda Berita, Sir Frank, if a company ends up bankrupt or if the president and board members are charged due to new management, can the ongoing cases against the president or the company continue? What what about the loans? Will they stop harassing the board members or employees? Unsibot ipasabot ni loan sa kompanya or loan sa mga individual nga mga empleyado. Kay kung loan sa kompanya, ang mahitabo ni ang board are liable. Because kung dunay loan nga giyango sa kompanya, ang presumption na dunay board's approval. Kung panalitan sa mga empleyado, utang man na ninyo personal, no? Sa kumpanya or maybe sa bisan kinsang inyong nautangan, paninglan gid mo. Paninglan gid mo na. Kining usa ka pangutana nga di pa nako mahakop. If a company ends up bankrupt or if the president and board members are charged ba ni? Are changed gipulihan selbe due to new management. Can the ongoing cases against the president or the company continue? Yes. Di siya ma-absolve nini tungod kay gipulihan, magpadayon ang kaso. Magpadayon ang kaso tungod kay ang iyang mga kasupakan is not against you sa mga personnel, but it is against the policy approved or adopted by the board. And remember, every policy adopted or approved by the board is that automatically forms part of the law and the system or management sa mao nga kompanya. Dili na mahimo nga iwakli na, ibalibag na kay gipulihan ang mao nga mga board of directors. They remain liable to that. Di gini sila pwede nga mag-exempt. Na kung panalitan ang kompanya, bangkaruta, ang kompanya para maiwas siya sa mga utang, no? Kay gagukton man ang kompanya sa mga utang. Ang bankruptcy, usan ni sa mga remedy, pagpanagang sa kompanya. Pero dili sa yon. Kay ang kompanya, ingon ko nga dili sa yon, kay basin ang pagtuon ninyo, ingon nga, bankrupt ko, ano paninglan man ko ninyo, dili ingon na nakasayon. Ang kompanya nga bangkaruta, mag-file og bankruptcy proceedings, insolvency proceedings sa regular court, most likely regional trial court. Dito ipamatuod ninyo nga naamoy asset, pero ang inyong nabatunan nga asset dili paigo
sa pagbayad sa mga liability ngayong giatubang sa maong kumpanya. Subang karuta ka. But you have to prove that. Kay kung tinuod na akay utang, ipasuot man dito pala utang kinsa man tong mga kumpanya nga na utangan ninyo dito sa korte. Unya ang tanan nga mga nautangan pahibaw-on nga dunay bankruptcy proceedings para sila makahimo pud og possession paper, either to deny or either to support sa ilahang pag-file og bankruptcy proceedings diha dapita sa korte or insolvency proceedings diha sa korte. Dili na lim kanay nga ko naman ko Frank kanang bankrupt naman ko. Dili yun na nakasayon. Palitan karo simba ko a company, multinational company ni adin sa Pilipinas. Unya nag-ingon din sila gumikan sa kadagko sa iyang mga obligasyon, no? Nabangkaruta siya. Maingon dayon ang A company. Bankrupt naman mi do. Wa ka nagyintay mapupho na mo. Oo. Now, kinanglan nga na ay iyahang i-file nga kaso. Unya, pananglitan og na-resolve ang kaso, affirm nga tinuod nga bangkaruta kay sa pagtanaw sa assets and liabilities sa mga kompanya, wa lisod na gyud. No? And so, unsay magkakitabo? I-affirm. Kato ipakita sa mga nautangan ninyo. Karong gud ang uso minsan nga, wa, nabay? Ano man? Bankrupt na. Sus, kadugay lang. Kato pandemic pa. Nana lugar, no? Okay nang lang nga, dinumero, walay laktod. Inana na lang, ha? Inana na lang. Nuda Berita, Sir Frank, si Oliver Ampong Nalwal. Sir Frank, maayong hapon. Okay? Yun lang, ha? Maayong Bernis de ay, may hapon naman. Maayong Bernis na kahapon, wako kadalag tubig dirada. Bernis sa kahaponon. Maayong Bernis sa kapunon. Pilay mabayad sa cancellation of mortgage real estate sa Register of Deeds. Wa ko kabantay nini na ay beron basig na agyot ng services fee. Oo. Pero gatuo ko kay anong tana ka magpili bayad pero dili gina dako. Manageable na. Oo, cancellation sa Register of Deeds. Kinanglan nga og ingon na nga cancellation sa Register of Deeds sa ato pa nga wa kanay obligasyon na nakay release order selbe. Pakita ka lang na ng certificate nga release ka na o wa ka na mga obligasyon na ng mga mortgage o mula na imong buhaton. Ikaduha, mga tana ka. Mga tana sa kadiha sa taga-register of deeds kay para makapangandam ka unsay mga requirements. Ang number one imong pangutana, pilibero nun. Sir naman, naramas dool ang real estate mortgage nga na real estate mortgage, ang registry of deeds na aramanas dool. Na diyo, likod sa Sibir. Sir naman, may istorya man mo ng mga tao kay mga buutan man pud na sila. Okay, nala sige. Gikan ni o si Junjun o Johnny Balik. Sir Frank, grabe tong balita ganina na ay disgrasya dool sa Chinese Cemetery Uptown. Katong ganina, no? Nga karon na po yung nadisgrasya. Nisungag ko no, ang nagsulti ako mga marites. Nisungag ko no sa van ang usa ka SUV. Unsa man nga. Grabe ning atong ko ano. Sa makaingon ka nga mura man nagdili tinuod, mura man nag-imposible na nga may tabo. Si Frank, bitaw, sugot ko na ng inyo nga observation. Tiaw mo ng mga sakyan na dili kairog. So, doon na naka-advise na ko, agin nila sa Tagwanaw. Na may imagine ako kung nabrihan ng ato ang gaisano diha bay. Unsa ka hitsura sa traffic. Pangutan na lang ato Okay, Sir Frank, grabe itong balita ganina
naay na disgrasya diri duol sa Chinese cemetery. Murag motor man to, no? O uptown. Guba pag-ayo motor. O daan palagi sa ga-drive og na DOE gayod ang rider. Ha? Tanawara. Kadlawon na hitabo. Ay, kadlawon dito. Wa naman paglabay na ko buntag mga 7 onward, no? Wala na. Marag wala na nahitabo. Na di ay ha. Musa ka mo, palihog lang, no? Extra careful ka mo kay ilabin na nimo John. John. Silang Oliver. Silang September Go. Sila ni Rodney. Kamo bantay-bantay mo. Oliver, no? Bantay-bantay mo diya, kaya ang inyong gakabayan ninyo sagad, raba, mao ang mga motor, simba kulang, extra careful lang kita ni Ana. Ha? Sige. Alright, in kasugwa na mo'y pangutana, ay na mo pagpangutana. Oo, kay aron nga makapadayon nga to sa unahan. Sa ba na, Sir Frank? Mura magisapot. Ikasugwa na ipangutana, ayaw na mo pangutana. Ay, bigit tanaw na to the speakers. Basin na. Good day. Noda Berita, Sir, di ay akong ipaklaro sa yuta sa ilang namatay na ginikanan sa akong bana. Hoy, mauning kagapon, continuous yung galing ni. Dili daw madayon og baligya ang yuta kay naapil sa protected area sa UNESCO. Dili. Alright. Bisan pagtutilad titulado, wala na rights ang tag-iya, anak sa tag-iya na mobaligya. Bisan sa pag-construct sa maong yuta. Giwagtangan og katungod sa UNESCO ang mga tag-iya sa yuta. Unsa man ning UNESCO, please pasabtami, dagang salamat, Lita sa Bohol. Ako nining napasabot kagahapon na, ma'am, basin og ipalong nimo, no? Ang UNESCO sa kini ka international organisasyon. Oo. Unya ang nasod sa Pilipinas membro ni ini. Tungod kay membro man, sama ba sa atong organisasyon sa PTA? Di ba? Nga, o kung sa'y nasabutan ninyo diha, mo-comply kagyod. Sa UNESCO, tungod kay membro ang nasod sa Pilipinas, tibo kalibutan man kining UNESCO, United Nation gud no? Ambot o kung sa'y nasabutan, basin ang nasabutan, mao nga ang kada membro sa UNESCO mag-provide og space diha sa nasod kay diha na mo ibutang ang base, ang base sa UNESCO aron nga kini maka-perform silang mga bulaton sulod sa nasod sa Pilipinas. Aron nga dili ni sila mangabang. Anso ang gobyerno sa Pilipinas has to provide available space for this purpose aron nga sila mapahiluna. So, ang gobyerno, akong tanaw no, ang gobyerno nakadiskubre nga kini pwede ni. Pwede ni. Ilabi na kun ang yuta, iya original sa gobyerno. Kung ang tagiya sa yuta, original ang gobyerno, automatic ang gobyerno, walay daghang langas. Pwede ka na nga magamit sa gobyerno o ang gobyerno way obligasyon sa pagbayad ngadto sa tao nga natunulan na ng maong yuta kay ang original nga tag-iya na ng maong nga yuta mao man ang gobyerno. So, gihuptan sa UNESCO na wala na gitay bawat niya na. Wala na gitay bawat niya na. May bining ahensya sa UNESCO part, no? Kay dili Pinoy style ang pag-manage. Ay, Pinoy pesos.
na daghang gatent diha sa likod building sa UNESCO. Kinsa man na sila? Ay, mga silingan sa likod, amo lang gipapuyo din ni sir. Diha sa UNESCO, istrikto. Ang management na labi-labi ka istrikto. Basin ugmao na, pangagpas ko lang, ha? Pangagpas ko lang. So, dili na. Kay imo magisubli pagpangutana. Or international organization ni siya, Ma'am Lita. International organization ni siya. Nga walay mahimo ang Pilipinas tugod kay nakapirma man siya kay kuha man gud ni organization man. Organization. Para na ng UNCLOS. Ng United Nation Convention on the Law of the Sea. Kita part ni anak gyapon. Part gyapon ta ni anak. Kining UNESCO, United Nation Educational Scientific Cultural Organization. Kunwa ko masyop. I hope na sayop ko. So, mauna siya, ma'am. I hope nga kining nasabtan nimo bisag gamay. At least naman nakasabot ka bisag gamay. Okay? Sige. Salamat. Tanaw na kog na apabay lain nga mga pangutana. Pangutana lang mo. O ganahan mo. Ay, panalitan o di mo ganahan pangutana, ayaw pangutana. Okay. Kini nga pangutana part nga ako walk-in no? Akong basa-basa kaganina katong mga gipangtaya na nga mga walk-in taw nga gapaabot. Pero initially gitubag ko ang ilahang mga pangutana, nag-explain ko. Nag-explain ko mura ko diri in town og kuan kanang sir nako kini na gini siguro ituyo. Sa may tuyo. Inana lugar. Pag kuan ay mao di huwat-huwat lang. Nay uban diha nga magdala diri og baga kayo nga papilis kay pabasa sa kuha. Nay uban dito kana may flag sa Canada, nay flag dito sa USA baka kadto na unsa man ni nga mga papilis. Mga karaan. Yuta kuno to panahon sa Spanish era. Teknog tanang mga yuta kani adto nga gipanag-iya sa kanang ingon nila ninyo nga Spanish grant, no? Kana sila ug naaman panalitan na sa pagkakaroon existing pa. May akong pagtuo nga naaman tay balaod kanang gitawag nga judicial confirmation of kanang gitawag nga imperfect title. Akong balikon dunay programa ang atong gobyerno gitawag og judicial confirmation of imperfect title. Naay mga tuig nga gisitar sa gobyerno nga deadline nga mag-cover kana sa mga yuta panahon pa sa mga kakaraanan nga kananglan kana officially mabuhatan og bag-o nga document pinaagi sa judicial confirmation sa pagpamatuod nga ikaw gyud tag-iya panahon ni Mampor aron sa ingon nga mabag-o ka ng record ug magbayad ka na pud og buhis matag tuig. Naa diha. So may itong pagtuo nga wala na magyapoy mo abot diri nga mulibat imo mata gumikan sa kahanap. So, palihog lang tanawan yung mga papilis. Tanaw po ninyo o kining mga papilis wa na gini ayo ay nalagdad o kay makumpisa lang ko ninyo, no? Ilabi nas buntag busy ko, no? Kay naamagod tay programa. Unya kay baw ka sa programa mangandam ka. So wa kanay panahon pagpangandam kay usahay maabot dinhi puno gyud ng mga folder. Bugat na murag mga 2 ka kilo. Sus ginuko kanu sa bakano ni mahuman. Siya ako lang nang ibilin Sir Frank. Ayo. Maobligar kog basa na. Maobligar tag basa. Okay, dire.
Sir Frank, good good PM nimo diha og sa imong mga kauban dinha sa Radyo Ultra. May okay ha kadyo magtigom ko nga pundo may tinigom ako nga pundo kay mag-abroad ko sulod sa 15. May tinigom ako nga pundo kay nag-abroad ko sulod sa 15 anyos o gusto ko magpalit og property dire sa sikbit nga lungsod nga dunay nagsuggest nako nga sa dili pa kuno magpalit tan-awon ko ang titulo ug kung mahimo mag-verification survey sa dili papaliton unsay imong ikasugyot, Sir Frank. Kamuning kingon ako kaganina kang John due diligence ang tubag niini. No? Kung mo tana ka unsay akong ikasugyot, ang akong ikasugyot due diligence. Now, unsa may what to prepare under the so-called due diligence. Ikaw usa ka buyer, kinahanglan nga hinuktukan nimo ni primero imong susihon. Ang primero nimong pagsusi ni mo, titulado ba ni ngayuta? Naa ba ni original copy sa original transfer title or transfer certificate of title or OCT, original certificate of title, or TCT, transfer certificate of title. Kining yuta nga gi-offer dire kanako ako kunong paliton. Kung naa kini situate nga ang kopya mga original og dili photocopy. Kining imong pagduki-duki may tugod niini nagpasabot nga due diligence kini. Okay. Para pag-wipe out, pagwagtang sa mga katahap o pagduda. Unsay sunod na itong buhaton. Muadto ta dito sa Register of Deeds. Dadong kini na itong kopya o mangayo ka og certified true copy sa maong titulo sa yuta nga imong gigunitan. Kung natagan ka na sa certified true copy sa Register of Deeds, itandi na yun. Okay? Wala ba'y anotasyon sa likod nga naprinda ka na sa laing tao or sa bangko? Kung doon na may namatikdan nimong notation or annotation sa mao nga titulo sa yuta, nga naprinda ka na ngadto kang Mr. Juan de la Cruz, ayaw palita. Kanang imong desisyon nga di ka magpalit, that is part of due diligence. Lipay ka, kay wa ka makagasto sa sapi. Wa nimo ibalibag ang sapi, kay kung imo tong gipalit, unya prendado ang yuta, zero kagyod. Mauna nga kinanglan you have to verify. Imo ginang i-verify diya mismo sa Registry of Deeds. Wa ba ni maprinda? Wala ba ni i-garantiya? No? May bawa man animo. Sa kopya nga ihatag sa Registry of Deeds, diha nimo. So imo ning suta-sutaon, anugon kayo, 15 years abroad ka, na akay kwarta ipalit og yuta, pero mahanaw lang unya na daw aso. Ganahan ka. Na lisod kay pangitaong kwarta part, mukayod ka sa dili sayon. So ingon ana ang sitwasyon, panagan-ang yun na nimo. Importanteng due diligence ba? Para nako importante. Kay makatabang maninimo. Di ka nag manistel ka, mangonsulta ka pa o kinsa diha kay basin og ma-scam ka. Labi na pagkibaw niya nga kini-kini daganing sapi ato ning ilaron
So sa may tabo, sikwate ka. Naghago ka na. Nag-abroad ka. Na-miss ni mo imong pamilya for 15 years. Karon nakatigom ka na og sapi, pero malas lang yapon ang gidagatan nimo kay ang imong mga desisyon puro sayop. Basta nga ni mga bililhong butang, di na to malimtan due diligence. Kanang mga igsuon na to nga mag-shopping diha sa mall, mamalit og mga appliances. Ngano magpili-pili man sila? Nga ilang huling-hulingon, di ilang lubag-lubagon, sa baday kuri-kuri. That is part of due diligence. Kay base nun niya, pag-abot silang balay, mapungil ka ng ilang mga tuyok diha sa mga appliances kailang gidala. That is part of due diligence. Kinanglan dili magpataka part. Ayok nga inyo ni pangtimanan kay kapoy na ba niya kung ba o siging tagaw-taw niya dili ninyo pangtimanan ni. Naapata YouTube ni ini. Para lang yun sa pagpadumdum de kaninyo kay tanaw na mo ang tanang gipanulti na mo din sa programang Nuda Veritas. Bililhon gayud. Ilabi na sa mga tao nga o sa ato mga kaigsunan kanang mga inosente pa ba nga makanganga sila nga makaingon ingon di ay ni ana Frank ingon gyud ni ana. Ano man, kamo nga sa inyong pagka-inosente, dali kamo nga ma-scam, dali kamong matunto, dali kamong mailad sa mga tao. Muna nga niya kining maong programa. Alamang na ipipila nga lugsanay makasabot sa katuyuan sa maong programa. Pero nalipay po ko, kay daghan ang nakaamgo nga kining maong programang Nuda Veritas, daghan ang natabangan. Unang tinuod, Diyot ha, tanaw na ko ni. Diyot, kay basig doon ay pangutana. Okay. Diyot. Kadyot ha, kadyot lang ha. Di ni mabtan ugma. Okay. Wala tayo igong pananugoras din sa ato karog pagpanaguban sa atong tulubanon. Ako lang basahon part ang importante gyud kayo ga kuan ba topic nga iskutan ni ma'am. Akong gipangita. Gipangita na ako dire. Diara kit-an ra gyud nako. Diara o daw be walay makuha nga amount kay gahiguan ra ba ni sa mga tigulang kaluoy budget. Thanks. May siguro nga istoryahan ninyo ang naadiha sa mga opisina sa UNESCO. Oo, nga wabay bayad sa kahago. Or ang representante sa UNESCO nga lokal, istoryahon ninyo. Okay, injustice man ni ugbot na itong hununaon. Deprivation of property ni. Diba? Okay, kadyot lang hida ang topic nga isgutan ni ma'am unya gabi mauning mosunod. Ang Ginoo maghatag og kalinaw sa tao nga maghigugma kaniya. Akong balikon. Ang Ginoo maghatag og kalinaw sa tao nga maghigugma kaniya. Kini karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Kuyog ni Ricky Langga kamay mo ingon. Dagasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon kaninyong tanan.